Good day guys, sa video natin ngayon ay gagawin ko na yung initial review dito sa sapatos na pinadala sa atin ni Chow Dan. Ito yung Feiying PV 5.0. Almost 1 month na nung ginawa ko yung unboxing video ng sapatos na to at mapapanood nyo to dyan. At doon naman tinalakay ko lang kung ano yung mga materials at saka yung description ng sapatos. Sa video natin ngayon, tatalakayin natin kung ano yung naging experience ko sa paggamit ng sapatos na to sa mga daily training natin, sa easy run, sa tempo, sa interval, at yung lately, nagamit ko na to sa isang actual running event. Simulan na po natin yung initial review dito sa sapatos. Sisimulan natin sa mga tanong. Ano na itsura ng sapatos after 60 kilometers? Ito na po siya ngayon. Ayan. At ilalim, outsole. Ayan. Yung upper material niya, intact na intact pa rin. Wala kang makitang damage or gahe or yung dun sa mga materials niya na parang mapupunit na. So, wala pong ganon. Talagang maganda yung materials na silk dito sa upper material. Kung tatanungin niyo ako, ano yung pakiramdam pag suot mo yung sapatos na to? Una sa lahat, sa heel, kung may heel slippage, wala pong heel slippage. Lalong-lalo na kung naka-runner's nut ka, talagang intact yung paa mo, yung sakong mo dito sa likod, at wala kang mararamdaman na paggalaw ng paa mo. Dito rin, sa parte na to, yan. Ito po kasi yung lugar na to sa may arc, ito nakausli po itong midsole na to. Kumbaga sa hindi, di ba ito yung sa upper material, itong midsole medyo nakaangat siya ng bahagya. Para i-hold din yung paa nyo. Yan. Tapos dito sa arc, ito nga yung extra support sa arc niya. Dahil kung titingnan yung mabuti, yun narrow yung parte na to. Pero dahil nga merong nakausli dito, lalo na sa mga high arc na paa, so malaking tulong siya para sa support ng sapatos. At ito pong upper material, wala akong nararamdaman dito na paggalaw ng paa ko, pag-slide sa labas or sa loob, kahit ginamit ko po ito doon sa pangkaraniwan ko tinatakbuhan na nagkakaroon ako ng sharp U-turn pagdating sa dulo and then sa kabila mag-U-turn uli. At sa race, wala po talaga akong naramdaman na pag-slip ng paa ko sa loob. Talaga pong maganda yung pagkaka-build ng sapatos at yung lacing system talaga ngayon effective na effective din. Sa breathability naman, ano ba pakiramdam pagsuot ngayon summer nitong sapatos na to? Ayun, dahil sa dami ng butas niya, halos tagusan talaga. Talagang nakakasingaw pong mabuti yung paan natin. So, wala po akong naramdamang mainit or tumutusok dito sa upper material kahit mahigpit yung snug, yung pit na ginagamit ko. Punta naman po tayo sa midsole. Ano yung performance ng midsole? At ito ba, may hotspot ba? Gamit ko na po itong sa 5 km na sub 20 and then sa official race, 16 kilometers, 1 hour 5 minutes natin nakuha. Nagsa-sub 4 tayo dun sa pacing nun per kilometer. At naging average po nun is 4 minutes 7 seconds per kilometer. Wala pa akong naramdamang hotspot. Ano ba yung hotspot? Yung hotspot, yung pag-init ng talampakan natin pag ginagamit natin yung sapatos sa isang mabilis na pacing. Ito po sa sapatos ito, wala akong naramdaman ganon. Minsan meron talagang mga sapatos na ganon sa talampakan na talagang pakiramdam mo parang nagliliyab na. Ang worst po nung ganon sitwasyon, pag ginamit mo pa rin siya ng ginamit, magtutubig po talaga yun, magpapaltos talaga yung paa mo pag merong hotspot yung sapatos. Dito po, wala po akong naramdamang hotspot. Ano yung pakiramdam ng midsole? Yun yung malaking tanong, di ba? Bouncy ba siya? Ang sagot po doon, mas firm kung ikukumpara ko doon sa PB4. So, ngayon naman, doon sa midsole, mas ramdam mo yung pagpitik ng paa mo. Meron kasing mga midsole na pag sobrang lambot naman, feeling mo nababawasan yung power ng propulsion dahil parang feeling mo ina-absorb ng lambot yung effort na binibigay ng paa mo. Dito hindi mas firmer yung ride ng sapatos. Ang tanong, itong sapatos na to ngayon ay pwede nang ipang marathon. Siyempre, sasabihin nyo lahat naman ng sapatos pwede. Pero meron kasi sa mga sapatos na talagang pakiramdam mo merong pang shorter distance. Ngayon, itong PB5, may makasulat dito, 42.195. Para sa akin, good na to pang marathon ngayon. At this time, dito sa model na to. Firmer ride siya. Pakiramdam ko, makaka-finish ka dito na hindi masyadong bugbog yung legs mo at hindi masyadong nabibigyan ng tension yung mga knees natin. Dahil mahalaga po yun, lalong-lalo na sa marathon. Yung syempre maka-finish ka ng medyo hindi ganun laspag. Dahil talaga naman pong nakakalaspag, lalong-lalo na pag 42 km yung pag-uusapan natin. Pag-usapan naman natin yung carbon plate.
Ang carbon placing nito, dito siya nakalagay. Yan. Pakiramdam ko lang dito sa sapatos, lalo na nung binraking ko, talagang rigid yung ano niya, carbon plate. Ginamit ko kasi ito na medyo mabagal. Talagang sumakit din yung arc ko nung unang beses kong tinakbo to. Yun yung isang bagay na hindi ko makakalimutan. Dahil slow pace, at saka parang pakiramdam ko talaga kailangan ng i-break in. So, hindi ito yung tipo ng sapatos na pag out of the back shoot mo agad, swak agad sa'yo. Sa akin kasi yun nga, talagang tama lang na binrake in ko dahil sa unang gamit ko sa slow pace talagang medyo sumakit yung arc ng paa ko. Ibig sabihin talagang rigid yung nakalagay dito na carbon plate. Punta naman po tayo sa outsole. Ayan. Sa visual, yung outsole nito, kahawig pa rin yung materials na ginamit doon sa PB4 at sa Plate 1.5, which is, di ba, napaka-gustong-gusto ko talaga yung outsole material dahil sabi ko, durable, tapos decente din naman yung grip. So, hindi naman talaga siya yung pinakamakapit, pero decente at mahalaga sa kasaan yung durability. Kung gaano yung tatagal bago maupod yung sapatos natin. So, konting comparison, pag-uusapan natin itong PB4 tsaka itong PB5 para makapag-decide kayo kung alin ba sa dalawa. Ngayon yung presyo nito, hindi sila naglalayo eh. Dati nung nireview ko to, mura lang to, 3.6 lang to noon eh. Pero sa tingin ko, depende sa colorway, tsaka depende rin sa panahon. Minsan talagang bumababa yung presyo. Yun yung maganda dito sa Chowdan. Talaga nagbababa sila ng presyo. Kaya dapat i-add to cart nyo and then check nyo na lang time to time, lalo na pag may mga sale. Yung punta muna tayo sa upper material. Sino ang mas breathable sa dalawa? So, walang question, breathable sila pareho, pero mas breathable itong PB5. Pagdating sa lace, parehas maganda yung lacing nila. Nagpalit lang sila ng lace dito sa PB5. Ito, straight lace lang, gitna na. Ito, pa-side pa rin, nakaslant pa rin yung pagkaka-lace. Pagdating sa tang, definitely panalo itong PB5. Mas maganda yung tang nito at wala na yung extra tang dito sa side, which is yun ang hirap isuot. Pagdating sa heel, parehas lang. Wala halos pa ng kaiba. Maganda yung support nila sa heel. Yun, kung alin ang mas stable sa upper material, itong PB5 mas stable to sa pangaramdam. Although ito hindi naman din masama, yung wala naman ako naramdamang heel slippage, pero mas maraming support na nakalagay ngayon dito sa arc. Tapos ito nga ang mga midsole na naka-overlap dito sa may arc para mas hapitin or mas maging sagkaan ng paan natin sa loob. Punta naman tayo sa ride. So, yan, magkaiba sila ng ride. Ito, mas bouncy, mas mabilis sa pakiramdam, pero para sa akin, mas pang shorter distance itong PB4. Masarap itong gamitin sa 21K hanggang 5K na all-out speed. Napakasarap talaga. Ginamit ko ito nung Sabado. Actually, dahil halos isang buwan na puro ito yung ginagamit ko dahil syempre ganoon naman ako mag-review eh. Talagang ginagamay ko yung sapatos bago ako gawa ng initial review. Nung sinuot ko to, ramdam ko agad yung bounce ng sapatos. Iba yung pakiramdam nito. Mas mabilis talaga ako rito dahil sabi nga, dati nag-oras na ako ng 1 hour 2 minutes sa 16K while using this. While dito, 1 hour 5 minutes. So, hindi pwedeng pagkumparahin, magkaiba yung ruta. At syempre, magkaiba naman yung conditioning eh. Syempre, ito naman mga sapatos, tools lang to para maging mabilis tayo. Depende pa rin sa magsusuot. Yun talaga yung masakit na katotohanan eh. Midsole, para sa akin, mabilis, bouncy yung nakalagay na midsole. Although parehas po sila ng stock height. Parehas na parehas. 27, 34, parehas sila. Parehas din akong pro, pero para sa akin, may kakaiba dito sa PB4. Pakiramdam ko, mas mabilis talaga ako dito. While dito, para sa akin, mas firm, pero mas magagamit to para sa akin sa longer distance ngayon. 21K hanggang full marathon, mas firmer, masarap yung pakiramdam din naman, pero yun nga, less yung speed, pero para sa akin mas tatagal na yung paa ko habang suot tong sapatos na to. At isa pa, dahil mas true to size tong to kesa dito sa PB4. Kasi itong PB4 talagang medyo maliit yung sizing nito ng bahagya. Punta naman tayo sa outsole. Yan. Talaga ito, hindi sila nagkakalayo ng distansya, ng milyahe. Dahil nung nireview ko to, alam ko parang around 60 kilometers din. Ito, ngayon, ganun din ali. Kung titingnan natin mabuti, parang parehas lang sila ng outsole material na ginamit. Kung tatanungin niyo ako kung sino mas makapit, definitely mas makapit to. Sa pakiramdam pa lang, iba yung pakiramdam ng outsole, mas makapit.
kesa dito. Durability, alin mas matibay? Ito. Oo, ayan o, tingnan nyo. Andun, buhay na buhay pa rin. Halos wala talaga pang gas-gas at galos. Kahit puro race din po yung napaggamitan ko nitong PB4. O yun, mamili kayo. Doon sa mas durable or doon sa mas makapit. Nasa sa inyo na po yan. O yun, yun yung comparison dito sa PB4 at PB5. Pareha silang maganda eh. Depende na lang sa inyo saan nyo gagamitin yung sapatos. At yun nga, syempre, minsan babase rin tayo sa presyo. Syempre, kung alin yung mas afford natin. Syempre, mas bilhin natin yung kaya natin. Hindi naman po kailangan maging pamahalan ng sapatos dito sa running era na tinatawag, di ba? Wala naman po talaga sa presyo yan. At lalong-lalo na wala po sa brand yan. Dahil talagang magdadala pa rin yan is kayo. Kung ano yung pinagdaanan yung ensayo. So, yun yung magre-reflect sa resulta ng kada laro natin tsaka sa training natin. O muli po, marami po salamat sa lahat po ng mga naniniwala at nagtitiwala dito sa channel natin. Kung nagustuhan nyo po yung pagkaka-review dito sa PB5, paki-comment po dyan sa baba, mahalaga po kasi yan dahil nababasa po ng mga nagpapadala sa atin yung reaction nyo dito sa mga video. Paki-like nyo na rin po. At paki-share nyo na rin po sa mga running friends natin yung video na to, kung may naghahanap ng ganda sapatos. At yung mga video po natin sa channel para lalong lumagana pa po yung running community natin. Muli po maraming po salamat sa inyo. God bless po sa lahat.